Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Belen. Hindi ko tunay na pangalan. Nakatira ko dito sa isang lalawigan sa parte ng Kabisayaan. Gusto ko lang ding ibahagi sa inyo itong aking naranasan. Noong naimbitahan akong dumalo sa isang handaan kasama yung matalik na kaibigan ko na tawagin po nating Abner. Hindi ko na lamang babanggitin pa yung pangalan ng baryo kung saan nga nangyari yung ibabahagi kong kwento. Bilang respeto na rin po sa mga taong nakatira sa lugar na iyon. At may kalapitan lang rin po kasi ito sa aming baryong tinitirhan ngayon. Naganap yung pangyayaring ibabahagi ko sa inyo dekada 90. At itong panahong ito ay nasa edad na 18 taong gulang na po ako. At yung matalik ko namang kaibigan ay nasa 20 na po. Bata pa lamang kami, ay sanggang dikit na po talaga kami ni Abner. Sa kadahilan ng isang bahay lang, yung pagitan ng aming tinitirhan. Bata pa lang din kami, ay halos sa bahay na rin po namin tumira itong kaibigan ko. Kaya naman malapit at malaki po yung tiwala ko, pati na rin ang mga magulang ko sa kanya. Kung hindi naman po ninyo na itatanong, kulang na lang ay hakutin ni Abner yung kanyang mga damit sa bahay. Dahil uuwi lang naman po ito sa kanila kapag kumakain, maliligo at matutulog. Umagang umaga pa lang ay nasa bahay na kaagad namin ito at doon na nga rin nagkakape. Kaya nga minsan, binibiro na siya ng mga magulang ko na lumipat na lamang ng bahay namin. Ang nirarason naman ng kaibigan kong yon ay nabuburyo daw siya sa kanilang bahay. Wala raw siyang makausap dahil palaging nasa trabaho yung kanyang mga magulang. At ang kanyang lola lamang yung madalas niyang kasama. Hindi gaya sa bahay namin na marami siyang kakwentuhan. Okay lang din naman sa mga magulang niyang sa bahay namin ito tumatambay. Dahil malapit nga lang at alam ng mga magulang niya kung saan ito pupuntahan. Isang araw, nakita kong nagkukumahog na pumunta sa kinaroroonan ko yung pinsan kong babae na tawagin po nating Lalang. Belen, libre ka ba mamayang hapon? Tanong pa nga po nito nang tuluyan na itong makalapit. Bakit? Tanong ko naman. Dahil may handaan mamaya doon sa kaibigan ko. Gusto sana kitang isama eh. Nahihiya kasi akong mag-isang pumunta doon. Wika pa nga po nito. Sinabi ko naman sa kanyang magpapaalam na muna ako sa mga magulang ko kung payagan ba nila ako. Isama mo na rin si Abner para may kasama tayong lalaki mamaya kapag pauwi na. Malamang gagabihin tayo doon eh. Medyo malayo kasi yung baryong yon. Saad naman po nito sa akin. Napakunot naman ako ng noo ko at napatanong sa isipan. Bakit kinakailangan pa naming isama si Abner? At isang nakakalokong ngiti naman yung binitawan ko nang mapagtanto kong parang may gusto nga sila lang sa kaibigan kong ito. Himala kasi dahil sa tinagal-tagal na ng panahon, ayun lamang yung unang pagkakataong nais nitong makasama si Abner. Samantalang noon, tinatakas pa nga po nito ako sa kaibigan ko para makaalis kami na kami lang. Makulit at kwela kasi itong kaibigan ko. Panay yung kwento nito ng kung ano-ano lang kahit hindi na makabuluhang bagay ay kwento pa rin ito na talagang nakakatawa naman minsan. Hoy, magtigil ka Belen ah. Kaya ko lang naman siya gustong isama dahil may madadaanan tayong walang mga kabahayan. Baka mamaya ay tambangan pa tayo ng aswang. Wika pa nga nila lang na todo dinay pa rin po noon. Alam mo, masyado kang napaghalataan at wala pa naman akong sinasabing kung ano ah. Natatawang sambit ko naman. Sige na, daanan na lang kita mamayang alas 5 dito ah. Alis na ako at magsasaing pa. Anya pa at nagmadali nang ang maglakad palayo. Kinahapunan, pasado alas 5 na ng hapon, ay sinama nga namin ni Lalang yung kaibigan kong si Abner. At pumunta nga kami sa handaan. Dahil sa tama nga yung pinsan ko.
Malayo-layo yung baryong pinuntahan namin at medyo liblib. Sa kadahilan ng tumawid pa kami ng isang sapa at pagkatawid namin ay naglakad pa kami ng mga ilang minuto. Habang naglalakad nga kami, ay napansin ko yung katahimikan na para bang may nais sabihin yung dalawa sa akin at naghanap lamang ng tiyempo. Ngunit dahil pagod na ako sa paglalakad ay hindi ko na lamang pinansin yon. Hanggang dumako na nga kami sa nag-iisang hindi gaanong kalaking bahay na napapalibutan ng naglalakihang puno at may mga taniman ng saging sa gilid. Pagkapasok po namin sa bakuran ay may nakita kong sumalubong sa aming matandang babae. Mahaba ang buhok nitong abot hanggang puwetan at purong puti na rin po yon. Kaya medyo kinabahan pa ako ng mga sandaling yon. At mapapakapit na sana ako kay Abner nang biglang kumapit si Lalang rito. Siguro ay nakaramdam din po ito ng kaba sa matanda. Agaran nitong nilapitan yung pinsan ko at walang ano-ano, ay biglang hinipo ng matanda yung maumbok na tiyan nito. Napakalaki ng pagkakangisi nito na animoy nakakita ng masarap na pagkain. Hindi ko alam. Nabuntis na pala yung pinsan ko ng mga sandaling yon. Dahil buong akala ko ay bilbil lamang po niya yon. Pagkat malaking babae rin po yung pinsan ko dahil mahilig rin po itong kumain. Kung kaya't akala ko talaga ay dala lamang yon ng kanyang pananaba. Kaya't napakunot na lamang ako ng noo at nagtataka kong tinignan yung pinsan ko. Napansin ko pang biglang naglalaway yung matanda. Habang abalang-abala itong hinihimas yung tiyan ni Lalang, panay rin po yung pagpunas nito sa kanyang bibig. Kaya't medyo nandiri ako habang pinagmamasdan yung kanyang ginagawa. Nariyan na pala kayo. Tara, pumasok na kayo sa loob. Nakangiting wika pa ng isang babaeng kaedaran lang din namin. At kaagad na hinatak po nito yung matanda at pilit na inilayo sa pinsan ko. Narinig ko pang nagwika ito ng, "Lola, ano ba? Bisita ko yung mga yan." Wika pa nga po nito. At nang marinig naman po yun ng matanda ay agaran itong bumitaw sa pinsan ko. At dali-dali na itong naglakad papasok sa loob ng bahay nang walang lingon-lingon. Na para bang nagalit ito sa sinabi ng kanyang apo. Sumunod naman kami sa kaibigan ni Lalang at pagkapasok nga namin ay hindi ko napigilang mamangha. Dahil kahit simple lamang yung kanilang bahay ay napakaraming pagkaing nakahanda sa hapagkainan. Lalong-lalo na nga yung paborito kong adobo, hipon, alimasag at nilagang baka. Nagtataka ako ng mga sandaling yon. Dahil napakasimple lang ng kanilang bahay pero yung handa nila talagang marami. Lalo na nga po sa panahon noon na medyo para po sa amin noon, mga may kaya lamang yung makapaghahanda ng ganon karaming pagkain. Talagang hikaos po yung lahat ng mga tao sa baryo namin ng panahong yun eh. Lalo na at medyo panay rin po yung ulan noon na mahihirapang maghanap buhay yung mga taga-baryo dahil hindi sila makakakyat ng bundok sa kadahilan ng madulas nga yung daanan at maputik. At mahirap din pong magpalaot noon, lalo at medyo panay po yung pag-ulan. Agara naman kaming pinaupo ng kaibigan ni Lalang at nagwika ito na kumain na umano kami habang mainit pa yung mga pagkain. Natakam naman ako sa aking mga nakita. Ngunit yung kaibigan kong si Abner ay nakakunot lang yung noo nito na nakatingin sa mga pagkain. Nung akmang kukuha na nga sana ako ng pagkain, ay biglang tinapik ni Abner yung kamay ko at ang sabi nito, "Huwag mong kainin yung mga pagkain yan." Seryosong wika pa po nito. "Ano? Bakit naman? Para tong timang. Kung ayaw mong kumain, huwag mo akong idamay." "Ang sasarap ng mga nakahain, oh." Sabi ko naman po noon. Imbis na sagutin naman ako ni Abner,
ay nakita kong meron itong dinukot sa kanyang bulsa. At nang tignan ko po yon ay meron pala siyang dalang kalamansi. Maya-maya pa ay nakita kong pinatakan po nito ng kalamansi yung mga pagkain. At nung ginawa nga po niya yon, ilang sandali lamang ay biglang sumabog yung napakabahong amoy sa handang pinatakan ng kalamansi ni Abner. Pasintabi lang po sa mga nakikinig habang kumakain na. Noong matitigan nga namin yung ulam, ay ganoon na lamang yung takot ko nang makita ko na ang kaninang mga masasarap na mga pagkain ay biglang napuno ng mga uod na may kalakihan. At talagang nakapandidiri dahil gumagalaw-galaw pa po yung mga yon. Gumagapang yon at ang iba'y nagtatalsikan pa. Kung kaya't agaran na nga akong napatakip ng ilong at akmang masusuka na nga ako, ay nakita kong kaagad na hinatak ni Abner si Lalang palabas ng bahay. Maging ako ay nagulat rin sa aking mga nakita at napatakbo na nga rin po ako pasunod sa kanila dahil sa takot na baka maiwanan nga nila ako. At noong akmang palabas na nga kami ng bakuran, nagulat na lang kami nang bigla kaming harangan ng matanda. Nanlilisik yung kanyang mga mata na nakatitig sa amin at para bang meron po itong sakit dahil walang humpay yung pagtulo ng malalapot nitong mga laway sa kanyang bibig. Bumubuka-buka pa nga po yung kanyang bibig na parang mangangagat na. Kaya naman ang ginawa ng kaibigan ko ay malakas po niyang hinawi yung matanda. Kaya naman ay walang ano-ano ay natumba po yon sa lupa at kamuntikan pang gumulong. Mabilis na kaming tumakbo palayo sa bahay na iyon. At hindi na nga ininda yung mga batong tumatama sa aming mga paa dahil nakatsinelas lang din po kami noon na talagang maraming bato sa daan. Bago pa kami nakalayo ay naririnig pa namin yung huni ng wakwak at pagaspas ng mga pakpak. Kaya naman lalo nga naming binilisan yung pagtakbo. Habang nasa kalagitnaan na po kami ng daan ay napalingon ako sa likuran namin. Sa maniwala man kayo o hindi, kitang-kita ko ang matandang babaeng nakahubot-hubad na humahabol sa amin. Ang mas nakakagimbal pa po roon ay para itong aso kong tumakbo at nakalapat yung kanyang dalawang kamay sa lupa. At habang paulit-ulit ko pong nililingon ay parang nagbabago na po yung anyo nito. Grabing takot at kilabot talaga yung naramdaman ko ng mga sandaling yon. At lalo pa nga naming binilisan yung pagtakbo. Sa bilis nga po nun at sa kabang nararamdaman ko, pakiramdam ko hindi na po lumalapat yung aking mga paa sa lupa. Hindi ko na rin napigilang mapasigaw dahil sa takot. Nawala na sa isip ko noon yung dalawa kong kasama. Basta't yung mahalaga sa akin ay makauwi ako ng buhay at buo sa pamilya namin. Pero syempre, dulot lang din po yun ng grabing takot. Ikaw ba naman? Nakakita ka ng matandang humahabol sa'yo at nakahubot-hubad at talagang kakaiba yung anyo. Pagkarating ko nga po noon sa bahay ay parang doon ko palang naalala yung dalawa kong kasama. Dahil madilim na rin, ay hinintay ko na lamang silang makarating sa bahay namin. Habang iniinda ko yung sakit ng paa ko, nagkahiwalay po kami noon dahil nagkagulo-gulo na rin po. Pero ilang sandali lang din naman ay dumating na nga yung pinsan ko at yung kaibigan kong si Abner. Nakita ko pang magkahawak yung kamay ng dalawa. Kaya naman imbis na matakot, ay syempre natawa pa nga po ako noon. Doon nga ay napag-alaman ko na talagang buntis yung pinsan ko. Nang tanungin ko naman kung sino yung ama ng kanyang dinadala, ay napatakip na lamang ako sa aking bibig nang magbatuhan ng tingin si Abner at Lalang. Parang hindi ako makapaniwala noon dahil mortal po na magkaaway yung dalawang ito. Palagi po silang nag-aaway pero mukhang ibang away pala yung inatupag nilang dalawa kaya't merong nabuo. Siyempre,
grabe pa rin po yung kaba namin noon, lalo na nga po nung ikwento namin yon sa aming pamilya, yung mga nangyayari. Pinagalitan rin po kami noon dahil kung saan-saan daw kami nagpupunta. Pero aaminin ko na nung kumpirmahin nga ng dalawa yung tungkol sa pagbubuntis ng pinsan ko, ay parang medyo gumanaman po yung pakiramdam namin. Yung nakakatawa pa, tanging ako na lang pala daw yung hindi pa nakakaalam. Mas nauna pa palang nalaman ng mga magulang ko at ng iba pa. At nung nagtanong na nga po yung nanay ko kung ano nga bang pangalan ng matandang sinabi naming humabol sa amin, ay nagulat po ako ulit sa kadahilan ng kilala raw pala siya ng nanay ko. At isang bantog na aswang umano yung matandang yon. Marahil ay naamoy ng matanda yung ipinagbubuntis ni Lalang. Mabuti na lang po. At nung hinabol po kami nito, ay parang hindi pa naman ganon kadilim. Maaga pa. At may mga tao pa po. At parang tumigil na nga rin po ito nung narating na rin namin yung mga kabahayan. Ako lang talaga yung walang tigil sa pagtakbo, kaya't naiwan po yung mga kasama ko. Mukhang hindi raw nakapagpigil yung matanda sa kanyang naamoy nang maamoy nga nito yung buntis na pinsan ko. Buti na lang po noon at walang napahamak sa amin. Hanggang dito na lang din po yung kwento kong ito at maraming salamat po. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Rico. Naninirahan dito sa Bulacan. Ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay hindi dito nangyari, kundi sa lugar na kinalakihan ko, sa probinsya ng Samar. Nang mga panahong nangyari ang karanasan kong ito, ay nasa edad 19 na taong gulang na po ako. Nakatira pa sa isang baryo, kasama yung aking pamilya. May tuturing kong hindi naman gaanong liblib yung baryong tinitirhan namin noon. Kaya nga lang, gaya nga ng iba ninyong mga sender, kahit na hindi naman gaanong liblib yung mga lugar, ay marami pa ring kababalaghang nangyayari, lalong-lalo na ang usapin patungkol sa aswang. Maliit lang kasi yung baryo namin, kaya't kapag may inaaswang na buntis o kaya sanggol, o kundi naman ay may sakit, ay talagang mababalita agad yon. Pagputok na pagputok pa lang ng araw. Isang araw, kauuwi ko lang sa bahay ng madatnan ko. Ang mga loko-loko kong kaibigan na sina Mario at Sandy, nasa labas pa lamang ako ng bakuran at naglalakad papasok, ay nakangisi na nga yung dalawa. Ang tagal mo naman, Rico. Kanina pa kami nababagot sa kakahintay sa'yo dito. Kakamot-kamot pang wika ni Sandy nang tuluyan na nga akong makalapit. Aba, anong nakain ninyo at nagawi kayo rito sa bahay namin? Tanong ko naman po sa kanila, matapos mailapag yung aking mga pinamili. Tara, punta tayo sa bahay ni Victor. Nakangiti pang wika sa akin ni Mario. Bakit naman tayo pupunta doon? Anong meron? Tanong ko naman. Sinabi niyang nagkayayaan daw kasi ang mga kaibigan namin at ako lang daw yung hindi pa nasabihan. Kung kaya't dinaanan nga nila ako bago pa man pumunta sa bahay ni Victor. Dahil doon daw yung usapan na magiinuman. Naku, yari tayo dyan, sabi ko pa. Oh, huwag ka nang umangal pa. Alam mo namang hindi kumpleto yung barkada kung kulang ng isa. Sabat naman ni Sandy, sabay inakbayan pa nga ako. Dahil nga sa inuman na naman yung pupuntahan, Sir Dan, ay hindi na nga ako nakatanggi pa. Sinunggaban ko na nga yung kanilang alok. At noon ngang makarating na kami sa kung saan nga kami mag-iinuman, ay bumili na nga kami ng alak sa may tindahan ni Aling Sam. Aba, Rico, mukhang napapadalas na yata yung pag-iinom ninyong magbabarkada. Parang kailan lang nung mag-inuman din kayo ah. Tapos ngayon, heto na naman. Striktong wika pa nga ni Aling Sam.
Hindi naman po, Aling Sam. Minsan lang naman po kaming mag-inuman kapag meron lang okasyon. Ngiting tugon ko pa. Sumabat naman yung kaibigan kong si Victor at nagsabi sa matanda na parang hindi naman raw ito nasanay sa aming magbabarkada. Suki na nga po namin ito pagdating sa alak. Hindi ka ba natutuwa na sayo nga kami lagi bumibili? Pabirong wika pa ni Sandy kay Aling Sam. Abay, hindi naman sa ganoon. Ang sa akin lamang, maghinay-hinay naman kayo sa pag-iinom. Wala pa namang nabibiling atay ng tao dyan sa palengke para pamalit dyan sa mga atay ninyo, di ba? Kung sakaling masira yung mga yan, sa kakainom ninyo ng alak. Wika pa nga sa amin ni Aling Sam. O siya, bilisan na nga ninyo. At magsasara na rin ako ng maaga. Dahil alam nyo naman, may kumakalat na balita ngayon dito sa baryo na meron daw aswang na nanggagambala tuwing gabi. Wika pa nga ng matanda. Nako, Aling Sam. Nagpapaniwala naman kayo sa mga ganyang usapan. Mga tsismosa lamang na kapitbahay. Yung naniniwala dyan at nagpapakalat. Hindi totoong merong aswang. Ano ba kayo? Medyo natatawang wika pa ni Sandy. Alam nyo, Aling Sam, mas matakot po kayo sa buhay kesa sa mga ganyang nilalang. Kalokohan lang po yan. Segundang wika naman ni Mario. Nako, kayong mga kabataan kayo, lahat na lang ay ginagawa ninyong biro. Kapag kayo na mismo yung makaranas niyan, tignan na lang natin kung hanggang saan kayo abutin. Medyo naiirita pang sabi ni Aling Sam. Hindi na lang namin pinansin pa yung matanda at patuloy na lang kami sa pagbili ng alak at pulutan. Mga pre, isang bote lang tayo ngayon ha. Hindi kasi ako nagpaalam sa nanay ko Wika ko naman sa kanila. Anong isang bote lang? Abay, hindi naman pwede yon. Parang tuwing linggo na lang nga tayo nagkakasama tapos isang bote pa. Wala ka talaga sa hulog. Kakamot-kamot na saad ni Victor. Nagkatawanan na lang po kaming magkakaibigan noon. At dinagdagan nga po yung alak na aming binili. At nagpaalam na rin po kami sa matanda. Kaya't pinag-ingat po nito kami at sinabihang wag masyadong magpagabi sa inuman. Magsipag-uwian na raw kaagad kami kapag natapos na nga kami sa pag-iinom. At bago nga kami makaalis ay biniro pa namin itong si Aling Sam at sinabihan namin siyang matatakot na magpakita sa amin yung aswang dahil purong alak na rin yung laman ng aming katawan. Ako, kapag hinigop noong aswang yung dugo namin, ay baka malasing pa ito. Mas lalo namang umusok yung ilong ni Aling Sam at itinaboy na nga kami. Sinabihan niya kaming magsialisa na sa kanyang harapan at baka hindi niya kami matansya at mahambalos pa umano niya kami ng kanyang baston. Nang makabalik na nga kami sa bahay ni Victor, ay inumpisahan na nga namin yung pag-iinuman. At habang nag-iinuman, ay hindi namin naiwasang pag-usapan yung tungkol sa mga sinabi ni Aling Sam. Sa paglipas nga ng mga oras, nang matapos na kaming mag-inuman, ay nagsipag-uwian naman kami. At pagka-uwi nga namin ay pumasok na rin ako sa kwarto na tinutulugan ko para makapagpahinga na rin. Bagsak agad yung katawan ko noon at agaran nga akong nakatulog. Dala na rin siguro ng pagod sa maghapong pagtatrabaho. Sinamahan pa ng alak, kaya't mahimbing po yung tulog ko ng gabing yon. Lumipas nga po yung mga araw, Sir Dan. Ay muli na naman akong inaya ng mga kaibigan ko na pumunta sa Karatig Baryo. Dahil may handaan raw na gaganapin ang kaanak naman ng kaibigan naming si Benji. May lakad na naman tayo? Tanong ko pa nga po noon sa kanila. Medyo hindi kasi maganda yung pakiramdam ko ng araw na iyon. Gawa ng ilang araw na ngang nagpabalik-balik yung aking lagnat. Sinabi ko sa kanilang hindi maganda yung pakiramdam ko at mukhang hindi nga ako makakasama sa kanila. Anong hindi makakasama, tol? Walang ganyanan.
Uminom ka lang ng alak at tiyak tanggal yung hindi magandang nararamdaman mo. Wika pa nga noon ni Mario. O nga naman tol, huwag ka nang magreklamo pa. Sumama ka na lang sa amin. Sabat naman ni Sandy. O na. Sige na. Saglit lang at magbibihis lang ako. Wika ko naman at iniwan sandali yung mga kaibigan ko sa may labas ng bahay. Matapos ko ngang makapagbihis, agara na nga akong nagpaalam sa aking ina para tumungo doon sa Karatig Baryo. Sa pagdaan nga ng mga sandali, habang naglalakad na kami sa daan, ay panay lang yung kwentuhan at biruan naming magkakaibigan. Hindi namin alintana yung init ng araw ng mga oras na iyon. Napapalibutan pa kasi ng naglalakihang punong kahoy yung daan na aming tinatahak patungo doon sa Karatig lugar. Hindi naman nabago sa akin ang mga ganitong lugar dahil nga palagi rin kaming gumagala. Subalit ng mga sandaling yon ay nagtataka na ako sa kadahilanang napapansin kong papalayo na kami ng papalayo sa mga kabahayan. Papasok na kami sa mas masukal na daan na para bang aakyat na kami ng bundok. At sa tingin ko, ay papunta na yun sa may dulo ng baryo. Teka lang mga tol, tama ba tong dinadaanan natin? Mukhang sa may bandang dulo na ito. Wala na ring mga kabahayan. Nagtataka ko pa nga pong tanong noon. Oo naman tol, ano ka ba? Di ba ilang ulit na tayong nagpunta dito? Tugon naman ni Sandy tapos ay nagpatiuna na nga sa daan. Sigurado kayo baka mamaya wala na palang bahay sa dulo. Tignan mo ang layo na kaya natin sa mga kabahayan dito. Paninigurado ko pang wika sa kanila. Kung hindi nyo po kasi na itatanong, purong talahiba na po yung dinadaanan namin. At wala na rin talaga akong nakikitang kabahayan kaya nagtataka na nga talaga ako. At hindi ko lubusang maisip na may kabahayan pa sa may unahan nun. Matapos ang mahabang lakaran ay sa wakas narating din namin yung bahay ng sinasabing kaanak ni Benji. Sa bungad pa lang ng bakuran ay marami nang ang mga taong nagkakasiyahan. Sinalubong naman kami ni Benji at magiliw na ipinatuloy. Nagtanong pa ito kung bakit ang tagal umano namin. Ang akala daw niya ay hindi na kami makakarating. Pasensya ka na tol. May mga tinapos lang kasi akong gawain bago pumunta sa bahay nila Victor at Rico. Tugon naman po ni Sandy. Habang kumakain na nga kami, ay inihanda ni Benji yung mga alak. At habang kumakain, ay napapansin kong tila ba may nakatingin sa aming dalawang lalaking nasa kabilang mesa. Ramdam ko yung titig nila. Kaya naman ay pasimple kong inilibot yung aking paningin sa paligid. Par, kilala mo ba yung dalawang bisita ninyo? Kakaiba kasi kung makatingin Dinig ko pang tanong ni Sandy kay Benji. Napansin din pala nito ang kakaibang tinginan ng dalawang bisitang nasa kabilang mesa. Simula kasi noong pumasok kami ay sa amin na nga nakatuon yung mga mata noong dalawa. Kakaiba rin yung titig ng mga ito. Dahil sa para bang may nagawa kaming hindi maganda. Sumagot naman si Benji at nagsabing hindi raw niya kilala yung dalawa at hindi raw sila imbitado. Basta't bigla na lamang daw pumunta sa bahay ng kaanak niya at nakikain. Siyempre dahil sa mga Pinoy nga tayo. Nakaugalian naman natin kahit hindi kakilala. Basta't pumunta sa handaan, aayain pa rin natin at papakainin. Sa pagdaan ng ilang minuto, ay kakaiba na nga yung presensyang nararamdaman ko. Bigla akong kinabahan at sa hindi malamang dahilan, pakiwari ko ay para bang may kung anong kapahamakan ang nag-aabang sa amin. Saglit pa nga akong napahinga ng malalim. Tapos ay uminom muna ng tubig upang sa ganoon ay maibsan nga yung kabang nararamdaman. May hindi talaga maganda sa bahay na ito. Sambit ko pa nga po noon sa aking sarili at pasimpleng sinipat yung dalawang lalaki na ng mga sandaling yon ay hindi na rin nakatingin sa amin. Tol, okay ka lang ba?
Baling na tanong sa akin ni Sandy. Tumingin nga ako sa kanya at tumango. Sigurado ka? Pinagpapawisan ka na. Baka naiinitan ka dito. Pwede naman tayong lumabas para makalanghap ng hangin eh. Segundang saad naman ni Benji. Wag na tol, okay lang. Tugon ko naman. At paglipas nga ng mga oras, at nung dumidilim na yung paligid, ay medyo nakainom na nga rin po kami at medyo nakaramdam na rin ako ng pagkahilo. Isa-isa na nga rin nagsialisan ang mga bisita. Maliban lamang doon sa dalawang magpasa hanggang ngayon, ay nagiinuman pa rin. Napapansin kong parang hindi naman nalalasing yung mga ito. Parang ginawa na lang nga nilang tubig yung alak eh. Maya-maya pa ay tumayo nga yung kaibigan naming si Mario at nag-aya ng umuwi. Binalaan raw kasi siya ng kanyang ina na kung sakaling hindi siya makauwi sa oras na kanilang pinag-usapan, ay may kalalagyan siya. Biniro naman siya ni Victor at sinabihang kalalaki niyang tao, takot siya sa kanyang ina. Natawa naman si Mario at nagsabing napakamaton daw kasi ng kanyang ina. Kung ano man daw yung mahawakan nun, ay wala yung pakialam basta't maihambalos lamang nito sa taong kanyang kinagagalitan. Ngunit bago pa man makasagot si Benji, bigla na lamang kaming napatayo sa aming kinauupuan. Maging yung mga kaanak ni Benji, na mga matatanda na rin na nasa kabilang mesa rin, ay nagulat na at napatayo sa kadahilan ng bigla na lamang itinaob ng isa sa dalawang lalaki yung mesa kung saan nga sila nagiinuman. Tapos ay patakbong lumabas ng bahay habang walang tigil sa pagkakamot ng kanyang buong katawan. Agad namang sumunod yung kasama nito. At tulad nga ng nauna, ay ganoon rin yung ginawa ng lalaking nakasunod. Mabilis namang sumunod si Benji doon sa dalawa upang alamin kung ano nga bang nangyayari. Hoy, teka lang Benji, saan ka pupunta? Tawag nga ng matandang kaanak ni Benji. Hindi naman sumagot yung kaibigan ko. At sa halip, dire-diretso lamang itong lumabas ng bahay. Kaya naman sumunod na rin kami para makiosyoso. Sandali lang mga pare, anong nangyayari sa inyo? Naririnig ko pang tanong ni Benji doon sa dalawang lalaki. Na patuloy pa rin tumatakbo. Hindi sumagot yung mga ito. At sa halip ay nakita kong sumuong sa may talahiban. Kaya tumigil na nga kami sa paghabol. Nagbiro pa nga si Sandy na baka raw marami yung nakain ng dalawa kaya't kinailangan ng magbawas. Nagkatawanan pa kaming magkakaibigan ngunit natigil lamang yon nang makarinig po kami ng malakas na pagaspas ng mga pakpak mula doon sa pinasukang talahiban ng dalawang lalaking yon. At noong tignan namin yon, nakita namin yung dalawang dambuhalang ibon na nag-uunahang lumipad palayo habang humuhuni ng nakakapangilabot. Aswang yung mga yon par. Bumalik na kayo sa bahay, dalian nyo. Sigaw pa nga po noon ni Benji. At dahil sa takot at pagkagulat, ay halos liparin nga naming lahat yung daanan pabalik doon sa bahay. Nagkukumahog kaming tumakbo. Narinig ko pa nga na napapamura si Victor sa kadahilan ng tumama yung kanyang hinliliit na daliri sa paa sa nakausling bato. Nang makarating na nga kami sa bahay, ay kaagad naming sinara yung pintuan. At wala pang ilang minuto ay muli na naman po kaming nakarinig ng nakakakilabot na huni at para bang nagpapaikot-ikot lamang yon sa may labas ng bahay. Buwisit kayong mga aswang kayo! Kilala namin kayo. Alam kong kayo yung dalawang lalaking bisita namin. Hintayin nyo na lang. Kapag sumikat yung araw at bukas na bukas ay pupuntahan ko kayo sa bahay ninyo. Idadamay ko pati yung mga pamilya ninyo. Tao kayong pinakyat namin dito sa bahay at inasikaso ng pagkain. Tapos ngayon, yan lang yung igaganti ninyo. Galit pang sigaw ng matandang kaanak ni Benji. Tila natakot naman yung dalawa sa kadahilan ng matapos nga yung sabihin ng kaanak ni Benji ay parang unti-unti pong lumalayo yung huni ng wakwak
At noon ngang tuluyang hindi na nga namin narinig yung mga huni, ay tsaka pa lamang nagkwento sa amin yung kaanak ni Benji. Sabi nito, kaya raw biglang nagalit at itinaob ng isa yung mesa dahil daw nagkagayat siya ng bawang at dinikdik daw niya yon, tapos palihim na itinapon malapit sa kinauupuan nung lalaking nagpataob ng mesa. Una pa lang raw kasi ay meron na siyang kutob na may kakaibang sekreto yung dalawa. Bukod raw kasi sa panay yung tingin sa gawi ko, ay titig na titig rin daw yung dalawa sa kanyang anak na buntis habang nagbibigay ng pagkain sa mga bisita kanina. Kaya nga pinapasok raw niya ang kanyang anak sa kwarto at hindi na pinapalabas pa. Kaya lang mukhang may binabalak talaga yung dalawa dahil madilim na at wala ng bisita maliban sa aming mga kaibigan ni Benji. At hindi pa rin umaalis yung mga ito. Kaya para lumayas daw yung mga ito, ay naggayat nga siya ng bawang at isinaboy pa nga po niya doon malapit sa dalawang lalaki. Matapos ngang magkwento yung kaanak ni Benji, ay doon ko po nalaman na talagang mabisang pangontra yung bawang sa mga aswang. Lalo at natakot nga po yung dalawang lalaking yon. Inihatid po nila kami noon pauwi upang masiguradong ligtas kaming makakauwi. Mula po noon hindi na po kami bumisita pa ulit doon. Medyo nag-iingat na rin po kami tuwing ginagabi kami. Hindi rin kami naglalakad ng mag-isa sa gabi tuwing meron kaming pupuntahang medyo malayo. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Christoph. Hindi naman po gaanong ma-action ito at may mga narinig na rin akong kagaya nito. Pero itong aking isasalaysay ay naging personal na karanasan ng aking lolo Bien at lola Ninita. Noong mga panahong ipinagbubuntis pa lamang ni lola yung aking ama. Siya nga pala, nangyari ito sa isang bayan dito sa Antique. Nang mga panahong yon, pangingisda yung ikinabubuhay ni na lolo at lola dahil malapit ang kanilang bahay sa dagat. Sa kadahilanang yon, paggawa ng tuyo, ang isa nga sa mga natutunan nilang mag-asawa tuwing maraming huling isda, si lolo. Bukod kasi sa naiprepreserba nila ang mga isda, may kalakihan din yung kinikita nila sa ganoon. Inilalako naman ni lola ang mga isdang ginagawa nilang tuyo, kasabay ng mga preskang isda na kanilang nahuhuli. May ilan din sa kanilang mga kababaryo ang bumibili sa kanilang bahay. Ilan lang din kasi yung mga kanayo ni na lola na nangingisda noon. Isang beses nga noon, inilako ni lola ang mga huling isda ni lolo sa araw na iyon. Sinamahan niya rin ang mga isdang nagawa nilang tuyo. Sakto namang may mga kababaryo siyang bumili sa kanya, kaya napatigil si lola at inasikaso ang mga nais bumili ng kanyang mga paninda. Habang nilalagay ni lola ang bibili ng dalawa niyang kababaryo, kinakausap siya ng mga ito. Nagulat pa siya nang tanungin siya ng isa sa kanyang mga kababaryo tungkol sa isang matandang nakatira sa isang maliit na kubo na dinadaanan din ni lola tuwing siya ay naglalako. Nagtanong yung kanyang mga kanayon kung bumibili rin ba yung matanda, pero napailing si lola bilang tugon. Ang sabi pa nito, kahit kasi inaalok nito yung ginang na bumili sa kanya, napapailing na lamang daw ito. At siya kasi nasabing hindi raw siya kumakain ng tuyo, sabay pasok sa kanyang kubo. Napailing naman agad yung isa pang kababaryo ni lola at sinabi na ganyan daw talaga yung mga aswang dahil ayaw raw nila sa maalat at merong mga asin na mga pagkain. Binalaan pa nila si lola Ninita na wag nang masyadong makipag-usap sa matandang yon dahil aswang daw yung matanda. Napailing na lang din si lola gawa ng mga sinasabi ng kanyang mga kababaryo. Pinagsabihan pa nga niya ang mga ito na wag agad-agad husgahan yung matanda dahil lamang sa ayaw nito
ng tuyo. Dagdag pa nga ni Lola, hindi porket baguhan lamang sa kanilang baryo yung naturang matanda, ay pagsasabihan na nga nila itong aswang. Gayong wala rin naman silang patunay na totoo yung kanilang mga sinasabi tungkol sa matanda. Nang matapos nang magbayad yung kanyang 2 kababaryo, iniwan na nga niya ito at ipinagpatuloy yung kanyang paglalako. Naglakad siya hanggang sa makarating na nga siya sa may tapat ng kubo ng nasabing matandang babae. Sakto namang lumabas ito ng kanyang kubo. Naanimoy may inaamoy sa hangin. Ipinagtaka naman ni Lola ang nakita niyang ginawa ng matanda. Walang ano-ano. Napatingin sa gawin niya yung matandang babae. Kaya inalok niya itong bumili ng kanyang nilalako. Lumapit naman sa kanya yung matandang babae habang napapasinghot. Nang tuluyang makalapit yung matanda kay Lola, muli niya itong inalok ng kanyang nilalakong isda. Ngunit umiling na lamang daw yung matanda. Tanda na hindi raw ito bibili. Pansin ni Lola ng mga sandaling yon na panay raw yung paglunok ng matandang babae. Napapatingin din daw ito sa kanyang tiyan. At panay pa rin yung pagsinghap na parang hinihika. Nakaramdam naman ng kakaibang takot noon si Lola sa matandang yon. At dahil doon, minabuti na lang daw niyang magpaalam dito at umalis. Bago tuluyang makaalis si Lola, narinig pa nga niyang nagsalita yung matandang babae na iba yung gusto niyang ialok ni Lola sa kanya. At mismong nasa sinapupunan daw ni Lola yung kanyang gusto. Kahit mahina raw yung pagkakasabi ng matanda ng huling mga salita, ay hindi raw maaring magkamali si Lola sa kanyang narinig. Hindi naman niya pinansin yung sinabi nito at binilisan na lamang yung kanyang paglalakad. Nang makalayo na nga siya ay napalingon siya, pero wala na raw yung matandang babae. Kaya naisip niyang nakapasok na ito sa kanyang kubo. Hindi lubos maintindihan ni Lola kung bakit nasabi yun ng matanda. Sumagi din sa isip niyang mahigit 2 buwan na hindi siya dinadatnan. Kaya naisip niyang baka buntis siya. Iniisip rin niyang baka yun yung dahilan kung bakit nasabi yun ng matandang babae. Hindi na nga naging maganda yung kanyang pakiramdam dahil natakot na rin daw si Lola. Kaya minabuti na lang daw niyang umuwi sa kanilang bahay. Nang mga sumunod nga na araw noon, nakumpirma nga ni Lola na nagdadalang tao raw ito. Nagtaka man siya kung paanong nalaman ng matandang yon na buntis siya. Ngunit hindi na lamang daw niya pinagtuunan pa ng pansin yung tungkol doon. Naging masaya naman daw sila ni Lolo Bien. Dahil nga magkakaanak na sila. Nagpatuloy pa rin naman noon yung paglalako ni Lola dahil kailangan nga nilang magdoble kayod. Gayong meron ng dadagdag sa kanilang pamilya. Simula nga nang malaman ni Lola yung kanyang pagdadalang tao, iniwasan na raw niya ang dumaan sa may tapat ng bahay ng matanda. Lalo na nga kung nakikita niya itong nakatayo at tila may inaabangan sa labas ng kanyang kubo. Natakot din daw si Lola noon sa matanda. Tuwing naaalala nga nito yung sinabi ng matanda sa kanya. Hanggang isang gabi noon, nasa loob ng kanilang bahay si Lola at abala sa paghahanda ng kanilang magiging hapunan. Mag-isa lang daw si Lola ng mga oras na iyon dahil hindi pa nakakauwi si Lolo sa kanilang bahay. Nasa kalagitnaan ng kanyang ginagawa noon si Lola nang may marinig siyang tumatawag sa labas ng kanilang bahay. Dali-dali nga siyang lumabas upang tignan kung sino nga ba yon at nagulat nga siya nang makita yung matandang babae na nasa labas ng kanilang bahay. Tinanong nga raw niya yon kung anong kailangan nito, ngunit hindi kaagad nakasagot yung matanda. Ngumiti lang daw ito na parang may kung anong binabalak. Kaya kinabahan si Lola. Ilang sandali pa ay lumapit raw sa kanya yung matandang babae na panayong titig sa kanyang tiyan. Hindi na maganda yung kutob noon ni Lola sa matandang babae, ngunit hindi na lamang niya ipinahalata. Nang makalapit na nga sa kanya yung matanda,
Tinanong daw niya ito kung ano nga bang kailangan nito sa kanya. Hindi raw tumugon yung matandang babae. Bagkus ay napapatingin lang daw ito sa tiyan ni Lola habang nakangisi. Hindi rin daw nito napigilan ng pagtulo ng kanyang laway. Kaya hindi na nga naitago ni Lola yung kanyang takot doon sa matanda. Sakto namang lalapit pa sana lalo yung matanda kay Lola. Nang dumating naman si Lolo Bien, kagad silang nilapitan ni Lolo. Kaya napirmi sa kanyang kinatatayuan yung matandang babae. Pagkalapit daw ni Lolo kay Lola, kagad niyang hinarap yung matandang babae na noon ay napakaseryoso ng mukha habang nakatingin pa rin sa tiyan ni Lola. Seryosong nagtanong si Lolo sa matanda habang pasimpleng inihahanda ang kanyang kamay para hugutin yung kanyang itak. Tumugon naman kay Lolo yung matanda at sinabi rito na bibili lamang siya ng tuyo. Napatango naman noon si Lolo sa matandang babae at sinabihan itong wala na silang tuyo, gayong naubos na nga itong ilako ni Lola. Dahil doon ay nagpasalamat na lang daw yung matanda nang hindi makatingin ng diretso kay Lolo. Mabilis din daw itong naglakad palayo. At pumasok na nga sina Lolo at Lola sa kanilang bahay. Kinausap ni Lolo si Lola noon kung yun nga ba talaga yung pakay ng matanda. Kaya nagpakibit balikat na lang daw si Lola. Pero ikwinento na lamang daw nito kay Lolo kung ano nga bang nangyari bago ito dumating. Nang malaman naman ni Lolo yung nangyari, sinabi niyang wag nang makipag-usap si Lola sa matanda dahil hindi nila yon lubusang kilala. Dagdag pa nga ni Lolo, ang sabi raw ng iba niyang kakilala ay may lahing aswang daw yung matandang yon. Kaya nga raw yun iniiwasan. Lalo at buntis pa nga si Lola. Tanging pagtango lamang daw yung naitugon ni Lola kay Lolo at ipinagpatuloy na ang kanyang ginagawa sa loob ng kanilang bahay. Sinunod nga ni Lola ni Nita ang sinabi ni Lolo na iwasan yung matandang yon. Hindi na dumadaan si Lola sa bahay nito. At tuwing nakikita niya yung matanda, iniiwasan daw kaagad niya. Naging matunog na rin kasi noon ang mga haka-haka sa kanilang baryo na may lahing aswang daw talaga yung matandang babae. Hindi man lubos na naniniwala si Lola sa kanyang mga naririnig tungkol sa matanda. Ngunit minabuti na rin daw niyang mag-ingat. Lumipas pa nga ang mga araw noon at wala namang kakaibang nangyari kina Lola. Ngunit isang gabi, nakahiga na raw sila sa kanilang kwarto nang makarinig sila ng mahihinang pagyabag mula sa labas ng kanilang bahay. Nagmatsyag naman sila ng mga oras na iyon. Hindi rin naman noon nagtagal ang mga pagyabag na kanilang naririnig at nawala rin. Naisip na lamang daw nilang baka may dumaan lamang at isinawalang bahala na lang din daw nila. Pipikit na sana silang dalawa noon ngunit hindi na nga nila nagawa nang may marinig silang pagkatok sa pintuan ng kanilang bahay. Nagkatitigan pa raw silang dalawa noon. Nangunot naman yung noon ni Lolo dahil magkakasunod raw yung pagkatok. Sa inis ni Lolo ay dali-dali siyang napabangon at saka kinuha ang maliit na patalim at isinukbit sa kanyang tagiliran. Pipigilan pa raw sana ni Lola si Lolo, ngunit mabilis raw itong nakalabas ng kanilang kwarto. Nagpasya na lang si Lola na bumangon upang sundan si Lolo. Pagkalabas daw ni Lola ng kanilang kwarto, narinig agad niya si Lolo na merong kausap. Tinanong daw niya ito kung ano nga bang kailangan at bakit gabi na at nang bubulabog pa sa kanilang mag-asawa. Nang sumagot daw yung kung sino mang kausap ni Lolo, ay nakaramdam ng magkahalong takot at kaba si Lola. Narinig nga ni Lola ang sabi ng boses ng matanda na gusto raw nitong bumili ng tuyo. Sa kabilang dako, kinukutuban ng hindi maganda si Lolo dahil doon.
Sinabihan niya ang matandang babae na wala nga silang tuyo. Ngunit nagpumilit daw yung matanda habang sinisikap na makasilip sa loob ng kanilang bahay. Dahil doon, napasigaw na nga si Lolo kay Lola na wag itong sumunod sa kanya dahil siya nga talaga yung pakay ng matanda. Hindi nga nagkamali noon si Lolo dahil matapos niyang isigaw yon ay nagsimulang magiba yung kilos ng matandang babae. Mabalasik daw nitong tinitigan si Lolo. Hindi naman nagpadaig si Lolo at binantaan pa nga niya yung matanda. Subalit dahil sa kanyang ginawa, umangil daw yung nilalang kaya napatras si Lolo. Walang ano-ano, biglang hinawakan ng matanda si Lolo sa kanyang damit. At sinubukan pa itong itulak palabas. Mabuti na nga lang at nagawang makahawak ni Lolo sa pintuan. At agad din siyang napamura. Habang nasa ganong sitwasyon ay nagsimula ng bumuhaghag yung buhok ng matanda at hindi na rin daw nito napigilan ng kanyang paglalaway. Dahil doon ay isinara na nga ni Lolo yung pintuan ng kanilang bahay. Binalikan na lamang niya si Lola at saktong paglapit nito kay Lola, may kung anong bagay yung kumalabog sa kanilang bubungan. Sinenyasan ni Lolo si Lola na huwag maingay. Kinausap rin niya ito sa plano niyang paglabas sa kanilang bahay upang harapin yung matandang aswang. At noon din, kinuha ni Lolo yung buntot ng pagi sa kanilang dingding at lumabas ng kanilang bahay. Nanatili naman si Lola sa loob ng kanilang bahay. Dinig na dinig lang din daw niya ang pagsigaw ni Lolo sa may labas at maging pagwasiwas nito ng buntot ng pagi na kanyang hawak-hawak. Walang ano-ano noon. Nagkaroon pa nga ng ibang ingay mula sa mga kababaryo nila na tumatakbo na raw patungo sa kanilang bahay. Mukhang narinig nga raw nila yung komosyon kaya't nagtakbuhan ito sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Lola nang marinig yung kanilang mga kababaryo na tutulungan si Lolo sa pagtugis doon sa matandang aswang. Na noon ay tumakas na rin sa pagdating ng iba pang mga tao. Naiwan na lamang daw noon si Lolo sa kanilang bahay dahil walang kasama si Lola. Ang mga kababaryo na nga nila yung humabol doon sa matandang aswang. At makalipas daw yung mga 20 minuto, bumalik ang mga ito at ibinalita kay Lola na hindi na nga nila nakita pa yung aswang. Nagpasalamat pa rin daw si Lolo sa kanilang tulong at nagpasya na rin namang umuwi yung kanilang mga kababaryo. Nang gabing yon, nagbantay nga si Lolo dahil baka bumalik pa yung matandang aswang. Ngunit hanggang mag-umaga hindi na nga ito bumalik pa. Kinaumagahan, kasama ng iba nilang kababaryo ay pinuntahan nga nila yung bahay ng matandang babae. Pero wala na raw silang naabutang tao ron. Ang tanging bakas lamang daw ng matanda sa bahay na yon ay ang malansang amoy sa loob, pati na rin sa labas nito. At mukhang niligpit na nga raw nito ng madalian yung kanyang mga damit at umalis na sa kanilang baryo. Dahil napakagulo raw ng bahay at kahit yung pinto daw nito ay naiwan pang bukas. Mukhang nagmadali na nga yung matanda na umalis. Simula naman noon na hindi na nga nila nakita pang muli yung matanda. Wala na ring mga pagpaparanas kay Lola hanggang sa naisila nga nito yung aking ama. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento. Maswerte naman pong walang napahamak sa kwentong ito. Paalam po. Hello po, Sir Dan. At sa lahat po ng inyong mga taga-suporta. Bago lang po ako dito pero bago ko lang din po kasing nakahiligan ang pakikinig sa mga ganitong kwento at isa po kayo sa mga nauna ko pong napakinggan. Sa Bataan po nangyari itong kwento ko na ito. Mga lagpas 20 anyos na rin po yung nakalilipas. Nagsimula po yung kwento noong may nakilala po akong babae noon sa probinsya po ng Iloilo. Noong doon pa po ako nagtatrabaho. Itago po natin sa pangalang Mariel ang babae pong ito. Nakilala ko lang po siya dahil nagtitinda po siya ng mga pangmeryenda.
sa harap po ng pinagtatrabahuhan ko noon sa probinsya ng Iloilo. Nagtrabaho po kasi ako doon ng mga mahigit 2 taon din. Nung panahon po na iyon, meron na pong kinakasama si Mariel. Pero madalas ko po kasi itong nakikitang malungkot. At kung minsan ay umiiyak po ito at meron pong mga pasa. Kaya may ideya na po ako noon na malamang nagkakaproblema sila ng kanyang kinakasama. Kilala ko din po yung lalaki dahil minsan po ay kasama po siya ni Mariel doon po sa kanilang pwesto. Nung naglakas loob na po akong magtanong noon, doon na po nagsimulang magkwento si Mariel. At dinamayan ko naman po ito sa kanyang mga problema. Nung una po, wala po talagang mali siya. Hanggang sa parang unti-unti na po kaming nahulog sa isa't isa. At tuluyan na rin po silang nagkahiwalay ng kanyang kinakasama. Kaya doon pa nga po mas lumalim yung aming relasyon. Hanggang sa meron nga pong nangyari sa amin. Isang beses lang po yon pero nagbunga po pala yon. Nagkataon pa po noon na bigla po akong nilipat ulit sa aking trabaho. At binalik nga po ako sa Maynila. Kaya wala pong nangyari noon kundi nagtapos po agad yung kung ano man pong meron kami. Kung baga nag-uumpisa pa lang po kami pero wala na rin pong pinatunguhan. Kung tatanungin po ako, mahal ko naman po sana siya pero wala po akong nagawa. Wala rin pong cellphone ng mga panahon po na yon. Nakilala ko na rin po sana ang kanyang pamilya. At ilang beses na rin po akong nakapunta sa kanila. Pero kailangan ko na po talagang bumalik. Siyempre, trabaho na po kasi yung pinag-uusapan. Ang hindi ko alam, nung bumalik po pala ako sa Maynila, nagbunga pa lang nangyari sa amin. Isang lalaki po yung naging anak po namin. Sinunod po niya ito sa aking pangalan. Kung baga, nagkaroon po ako ng junior nang hindi ko man lang po nalalaman. Mga 3 taon po siguro ang lumipas noon, nung makabalik na nga po ako doon sa Iloilo. Sa 3 taon po na lumipas, hindi po talaga kami nag-usap ni Mariel. At nung nasa Iloilo na po ulit ako, syempre siya po agad yung naalala ko. Mga 1 linggo lang naman po ako noon sa Iloilo. May site inspection lang po kasi na kailangang gawin kaya lumuwas po ako doon. Hindi ko na rin po sasabihin pa kung ano nga po yung trabaho ko. Nung naalala ko nga po siya, naisip ko pong kamustahin ito siyempre. Kaya pinuntahan ko po siya sa kanilang lugar dahil alam ko naman po yung kanilang bahay. Nung nasa harap na po ako ng bahay, ang una ko pong nakita ay palabas po si Mariel ng pinto. At meron po siyang hawak-hawak na bata. Ganon po agad yung bumungad po sa akin. Ako naman po syempre napaisip dahil kung titignan po yung bata, sa unang tingin pa lang po, talagang kamukha ko po yung bata. At parang sakto rin po yon sa panahon pong umalis ako. Syempre napaisip na nga po ako, kaya hindi ko po napigilang tawagin si Mariel. At agad nga po siyang tanungin. Nagulat po si Mariel noon at halos maiyak po agad. Kaya alam ko na po noon na yung karga-karga po niyang bata ay walang iba kundi yung anak namin. Hindi po kasi ito agad makasagot nung tinanong ko po ito. Doon ko na po nalaman ang lahat po ng mga detalye. Ang ginawa ko po noon, sinama ko po sila sa lugar po namin sa Bataan kung saan nga po ako ipinanganak. Hindi ko po akalain noon na gano'n na po pala kalaki yung junior ko. Dahil ipinangalan nga po ito sa akin ni Mariel. Pagpunta nga po naming Bataan, sumama po yung tita ni Mariel. Siyempre, bakasyon lang naman din po yung plano nila. Siguro mga 1 linggo.
Nagkasundo naman po kami na sagot ko po lahat yung gastos. At doon na lang din namin pag-uusapan kung ano nga ba yung mangyayari sa amin. Lalo at wala naman din pong naging ibang karelasyon si Mariel noong nagkahiwalay na nga po kami. Mahal ko pa rin naman po ito, lalo na nang malaman kong meron nga po kaming anak. Pagdating po namin doon, syempre tuwang-tuwa po yung mga magulang ko. Syempre unang apo po nila yon mula po mismo sa kanilang anak. Solong anak din po kasi ako. Itago po natin ang tita ni Mariel sa pangalang Tita Muning. Malapit-lapit po yan sa kanyang totoong palayaw noon. Nag-leave po ako noon sa trabaho ko ng ilang araw. Malaya naman din po akong gawin yon dahil medyo mataas na rin po yung posisyon ko. Bumawi po ako ng oras sa aking anak at kay Mariel. Pero nagsimula pong magkaroon ng mga nakakalitong pangyayari. Ilang araw ang nakalipas. Nung ikatlong araw po kasi nila doon, meron pong napansin si Mama na may ginagawa raw na kakaiba si Tita Muning. Sa katabi po kasi naming bahay, nandun po yung bahay ng pinsan ko na meron po noong bagong panganak na sanggol. Ang sabi ni Mama, nung mapasilip daw siya sa bintana at napansin niyang yung tita daw ni Mariel nakasilip daw sa bintana ng bahay ng pinsan ko. Talagang nagtagal daw siya ng ilang minuto doon. At habang nangyayari daw po yun, iyak daw po ng iyak ang anak po ng pinsan ko. Siyempre, mahahalata naman po talaga kung parang iba po yung ikinikilos ng isang tao. Wala po kasi kami noon dahil madalas po kaming umalis kasama po yung anak ko at si Mariel. Dahil namamasyal nga po kami para makabawi po ako sa kanila. Hindi ko po alam noon kung ano pong ibig sabihin ni Mama, pero ramdam ko na po noon na hindi po komportable si Mama dahil sa kanyang napansin. Pero umpisa pa lang pala yon. Isang gabi po, lumabas po ako para manigarilyo at magpahangin na rin po saglit. Tulog na po si Mariel noon at yung anak kong si Junior. 2 palapag po yung bahay namin. Bale, kwarto po nila Mama sa ibaba at kwarto naman po namin at ng tita po ni Mariel doon po sa itaas. 3 lang din po yung kwarto ng bahay namin. Habang nakasandal po sa puno, doon po sa labas ng bahay namin, nang bigla ko pong mapansin na dahan-dahan pong bumukas yung bintana doon sa 2 palapag sa kwarto po ni Tita Muning. Siyempre, napatingin po ako doon, Sir Dan. Medyo nagtago pa nga po ako sa puno nang mapansin pong andun po si Tita Muning. Pasilip-silip sa bintana na animoy nagmamasid kung meron bang tao doon sa labas. Hindi naman po niya ako nakita. Lalo at mabilis nga po akong nagtago at tinapon ko po sa lupa yung sigarilyo at mabilis po yung inapakan. Nakabuhos po yung atensyon ko sa kanya ng mga oras po na yon. Maya-maya pa po, bigla po itong bumaba mula po doon sa bintana. Yung tipong magugulat ka po talaga bigla dahil parang kumapit lang po siya doon sa may bintana at mabilis pong tumalon. Mahirap pong ipaliwanag pero parang ganun po. Imagine po may edad na po ito noon. Yung tipong puti na po yung buhok pero hindi pa naman po sobrang tanda na uugod-ugod na. Mga nasa 60 po hanggang 65 yung edad po noon kung iisipin ko po. Pero kahit ako po, hindi ko po magagawa ang kanyang ginawa. Sinundan ko po ito ng tingin. At napakabilis nga po nitong pumunta doon po banda sa bahay ng pinsan ko. At tinumbok po niya agad yung bintana. Talagang mapapaisip ka po dahil mesa hayop po yung matanda. Kakaiba po yung kanyang mga ikinilos. Nakasilip lang po siya doon sa bintana po ng kwarto ng pinsan ko. Na noon ay mag-isa lang po dahil madalas nga pong hating gabi na po kung umuwi
Ang asawa po niya galing po sa inuman. Nasa hindi kalayuan lang din po ako noon. Maya-maya pa, iyak na po ng iyak ang bata. Nabali pamangkin ko na nga rin po dahil anak nga po ng pinsan ko. Patingin-tingin po ito noon sa itaas na parang naghahanap po ng mapapasukan si Tita Muning. Nung tumingin po ito doon banda sa aking direksyon, napayuko po ako noon pero nakita ko po talaga na parang mata po ng mabangis na hayop ang mga mata po nito na nagliliwanag nga po sa refleksyon mula sa hindi naman po ganon kaliwanag na ilaw ng buwan. Ganon na ganon po. Wala pong kisame yung bahay, Sir Dan. At talagang kinabahan na po ako bigla nang makita ko pong umakyat na po ito sa dingding po ng bahay ng pinsan ko. Klaruhin ko lang po hindi po normal ang kanyang ikinikilos. Pero yung anyo po nito, nasa anyong tao pa rin po. Ang bilis po nitong nakapasok. Kaya halos ubos lakas po akong tumakbo noon sa loob po ng bahay ng pinsan ko dahil alam ko pong delikado po ito. Yung pinto po nila pinsan sa may kusina, luma na po ito at hindi po ganon katibay yung pagkakagawa. Dahil gawa lang po yun sa plywood na luma na rin po. Agad ko lang po yung sinipa at agad naman po yung natumba sa isang sipa ko lang. Sumisigaw po ako noon at grabe po talaga yung kaba ko. Tinatawag ko po si pinsan noon at pagpasok ko po, naabutan ko po talaga noon si Tita Muning na ibang-iba na po yung itsura habang yung pinsan ko naman po ay takot na nagtago sa likod ng isang aparador. Nung makita po ako ng pinsan ko, umaripas po ito ng takbo papunta sa akin. Habang hawak-hawak po niya ang kanyang anak. Si Tita Muning naman po noon ay parang wala talaga sa kanyang sarili. Naglalaway at nakabuka lang po yung kanyang bunganga. Habang matalim po ang kanyang tingin sa sanggol. Parang wala po itong pakialam noon sa amin ni pinsan. Na gusto lang po nitong kunin ng sanggol at baka kainin. Medyo nag-aangil pa po ito. Lahat po ng pwede kong ibato sa kanya noon na kung ano-ano mang nakapatong sa mesa, binato ko po. Hanggang sa nakuha ko po yung kutsilyo sa gilid ng lababo. Sakto pa sa oras na atake na po talaga sana yung matanda. Napatigil po siya nang hawak ko na po yung kutsilyo pero takot na takot din po ako noon dahil nung mga oras lang po na yun ako nakakita ng ganoon ka nakakatakot na itsura. Lalo at yung mga pangil po nito, nakikita ko na po mismo. Tita Muning, tumigil ka! Sigaw ko po noon pero parang wala po siyang naririnig. Dahil siguro sa mga ingay, narinig po yun nila Mariel at agad nga po silang pumunta doon. Naabutan po mismo ni Mariel noon ang kanyang tiyahin sa ganong sitwasyon at laking gulat din po nito. Pero nung makita po siya ng matanda, parang agad po itong natauhan at mabilis pong nagbalik sa kanyang normal na itsura. Pinahid pa po nito yung kanyang bunganga na noon ay naglalaway na po. Parang bata po itong humingi ng tawad habang nagmamakaawa. Ang sabi po nito, hindi na raw po niya nakontrol. Pero sabi po ng mga magulang ko noon, ay agad na pong lumayas doon si Tita Muning sa pamamahay po namin. At ganun nga po yung nangyari, Sir Dan. Nauna pong umuwi noon si Tita Muning. Wala po kaming magawa Alangan naman pong patayin namin doon yung matanda. Pero dahil po sa nangyari, nagdesisyon na po talaga kami na doon na lang po talaga tumira sila Mariel sa lugar po namin. Ilang araw po pagkatapos maunang umuwi ni Tita Muning, kinuha lang po ni Mariel ang kanyang mga gamit sa Iloilo. At agad nga rin po itong bumalik para po doon na po ito tumira. Naging mag-asawa po kami ni Mariel dahil nagpakasal po kami ilang buwan po pagkatapos noon.
Hindi na po namin masyadong pinag-uusapan noon ang tungkol sa kanyang tiyahin. Dahil hindi po komportable si Mariel at aminado naman po kami pareho na kumpirmado nga pong aswang ito. Hanggang dito na lang din po yung kwento kong ito. Sana po nagustuhan po ninyo. Salamat po.